review and analysis sa naganap na Miss Charm Preliminary Competition. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hello! At ngayon ay magko-comment nga ako dito at may review and analysis nga tayo dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Charm. To be fair and to be honest, isa to sa pinakamagandang preliminary competition ha. Ang Miss Charm ng bonggang-bongga. Better than Miss Cosmo, better than Miss Universe, better than Miss World, better than Miss Earth, better than Miss International. Medyo angat lang ng very light etong preliminary competition ng Miss Grand International. Kudos! Kudos doon sa organization na kahit paulit-ulit na postponement, o di ba? Maayos. Maayos ang camera, maayos ang stage, bongga ang host ng kanilang preliminary competition. Yung lapat ng ilaw, yung backdrop, amazing! O, di ba? Kumbaga, bumawi naman talaga sila when it comes to production dito sa prelims ng Miss Charm. O, di ba? Nakakaloka. Ngayon, pag-uusapan natin ang kanilang host. Di ba? Alam mo, natutuwa ako sa host kasi klaro. Hindi nila lamon yung salita. Klaro. Medyo yung mga nagsasabi na annoying kasi malakas. Ako gusto ko. Kasi klaro siya. Binabanggit, Miss Philippines! Kung talagang tsuk-tsuk, bawat letra, bawat word ay binabanggit ng maayos. Di ba? Yun yung maganda. Hindi yung ano daw? Ano daw? Ano daw? O di ba? Kasi walang pakialam yung tao sa sa sinasabi doon ng host. To be honest, kasi yung pakialam nila, yung performance. Ako kasi may pakialam ako sa sinasabi at saka kung ano ba talaga ang eksena ng kandidata, kung ano ang eksena ng damit, kung anong basta kung anong mga ganap o kung anong profile ng mga kandidata. So, ayun, tuwang-tuwa ako doon kasi yung host, ang lakas ng boses at naririnig mo. Tapos, yung music is amazing at talagang mapapaindak ka naman talaga ng bonggang-bongga. Medyo off lang ako doon sa floor na madulas kasi maraming parang may natatapilok, may nadudulas, may ano ba tawag doon, may muntikan na, may mga ganung level medyo madulas lang or siguro tsaka ng sapatos nila. 'Di ba? Kasi yung iba okay naman, lalo na pag yung ano ba tawag doon, yung platform nakakadulas talaga siya, yung mataas yung takong. Pero kung ano naman, kung manipis naman yung mo, yung lalo na sa harap, hindi naman siya nadudulas, di pa, ng bonggang-bongga. So, natuwa ako kasi ang ganda ng camera angle, makikita mo yung detalye, makikita mo yung lahat, yung pasarela, yung tuhod ba natutupi, whatsoever. Kaya doon ko nakita ng bonggang-bongga na hindi masyadong bongga ang performance ni Philippines. But, all in all, baga maliwanag, maganda music, maganda yung host magsalita, hindi nila lamon ng kung baga maiintindihan mo siya ng bonggang-bongga. Kaya natuwa ako sa prelims ng Miss Charm. And hopefully, sa finals, mas bongga pa dito ng bonggang-bongga. Tapos, doon naman tayo sa mga candidates. O, diba? Halos karamihan mga charming at halos karamihan ay mga pangabog. Minsanan ka lang makakita ng kandidatang hindi lumalaban ng bonggang-bongga. Halos palaban. Yun nga lang sa sobrang palaban ay akala mo naman ay talagang kahit na hindi marunong ko pa sarili ay talagang pa-imburnal na talaga yung mga di ba?
mga performance. Pero lalong-lalo na dito sa mga European candidates, bibihira ka lang talaga makakita ng pasabog na performance. Yung masyado silang magalaw pero ang awkward ng lakad. Mga ganun lang. Medyo may hanas lang ako doon sa mga eksena na yun. But sa lahat, sa ano ba tawag doon? Yung kalahatan, sa pangkalahatan. Ang ganda ng mga ang ganda kasi ng siguro maayos din talaga yung nila pag-train ng bonggang-bongga, maayos ang kanilang rehearsal, kaya maayos din nilang naitago yun. Parang walang nagkamali ng mga contestant, o diba? Kasi sa ibang pageant, sa Miss Universe, naliligaw, dito liliko. Sa kanila iisa lang, walang naligaw. Diba? Pag maganda ang rehearsal, walang nililigaw at maayos at nakikinig siguro yung mga kandidata, wala namang maliligaw. Sa Miss Universe, ang daming naliligaw kung saan-saan pumupunta, kanan dapat siya i-exit, tapos sa kaliwa siya i-exit. Yung tuloy yung mga cameraman ay hinahabol ng bonggang-bongga. Ayun naman, natuwa ako din sa Miss Charm. Ang ganda at perfecto ang kanilang preliminary, ang swimsuit, evening gown, national costume, di ba? At saka mabilis ang eksena at nagawa lang nila sa 2 oras. O, di ba? Masaya ng bonggang-bongga. Kaya yan talaga ang natuwa talaga ako sa preliminary competition ng Miss Charm. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang performance ni Kayla Carter. Okay, ang kanyang swimsuit competition ay hindi ko talaga bet. To be honest, nandun ako sa punto na na-improve na talaga ang kanyang pasarela. Mas better ngayon. Yun nga lang, nakikitaan ko talaga siya ng, di ba, ang tangkad-tangkad ng heels niya, tapos para siyang may dalang espada sa kanyang sarong, o di ba? Sa kanyang, ano ba tawag yun? Basta, para siyang may dalang espada the way na ang tigas, hindi flowy, hindi malambot ang eksena sa pagdala niya ng kanyang sarong. Ginaganon sa gitna, ano yun? Fencing by to be. Nakakaloka. Parang galit na galit siya sa sarong para iwagwag ng ganun. Hindi ko siya bet nung doon, pero bumawi siya sa evening gown. Bumawi siya ng bonggang-bongga sa evening gown. Anyala, magandang performance niya sa evening gown, yung mga pa-extend niya, ganyan. Ayos yun kasi mukhang malambot siya. Tapos mukhang ayos yung lakad niya doon sa evening gown. Kumbaga, kung sa lahat ng aspeto, forte niya ang evening gown ng bonggang-bongga. Yun nga lang, hindi ko masyadong bet yung kulay ng evening gown. Hindi ko siya maintindihan kung ano bang kulay or whatsoever. Pero makulay ang buhay sa evening gown ni Kayla Carter. Tapos, nung labas na siya sa swimsuit, ang ganda. Swimsuit. Lumabas na siya sa national costume. Ang ganda ng natkos. Diba? Ang ganda. Tanggalin niya ng sleeve. Yun, mas bongga pa yun kaysa dun sa evening gown niya. Diba? Nung bonggang-bongga. But, all in all naman talaga, mukhang papasok din naman talaga sa banga ang ating kandidata. Pero, nandun pa rin tayo na medyo alanganin. May doubt baga. So, kailangan nating iboto ng bonggang-bongga si Kayla Carter kasi yung doubt ko ay hindi talaga, kung papasok, salamat. So, kailangan iboto para umabot talaga sa dulo ng bonggang-bongga at mahirap ang bansang host ngayon. Baka, diva. Mamekos-mekos na naman tayo. So, ayan. So, kung pag-uusapan natin ang prelims, maayos, bongga, ang performance ni Kayla, medyo may doubt ako doon sa kanyang swimsuit, but okay naman, pasado naman, pasok naman sa banga ng bonggang-bongga, and hopefully makaabot siya sa semifinals. At kung hindi man, sana iboto po natin at ipag-pray na lang natin ng bonggang-bongga para umabot talaga siya doon sa dulo ng competition. So there you go, guys. Ayan ang aking review and analysis sa Miss Charm preliminary competition at saka sa performance ng Pilipinas na si Miss Kayla Carter. Maraming salamat. Paalam!